Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon po. Hindi naman siguro magtanggaw kasi medyo malayo naman. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Happy Lord's Day po. Are we happy today? Yes. Very good. Kami rin po, kasama ng aking pamilya, ay very happy na makapiling po kayo. Kaninang umaga po ay dito po kami sa Sual na nakipag-worship from 9 to 11. Natapos po yung 11:30. Yung pagsamba po doon. At nag-lunch na lang kami dyan sa tabi-tabi. Okay. Kaya mga 12:30 nandito na po kami. Swerte naman kami dahil nakabukas yung gate, kaya nagdiretso na lang po kami at nagkaroon ng konting siesta sa loob ng sasakyan. At magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya po itong pagkakataon natin na makapagsamba sa Kanya. Dahil kung wala po yung Panginoong Diyos natin ay hindi po natin magagawa, wala po tayong magagawa. Ano po? At magpasalamat din po tayo sa mga kapatiran po natin dahil sila yung nag-effort na pumunta dito na magsamba sa atin. At ako, kasama ng aking pamilya, nagpapasalamat dahil sa karangalan na binigay ninyo itong pulpito ninyo para ko po yung magsalita sa hapon ito. Isa sa mga kagustuhan ng mga tumatayo dito sa inyong harapan. In fact, ito yung talagang purpose kung bakit sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Ay po upang magaya natin at may sa buhay po natin, sa buhay natin, ang mga aral ng ating Panginoong Hesus. At maging kagaya natin si Jesus sa pag-uugali. Di po ba? Yan po yung main purpose ng isang Bible teacher. To produce Christ-like Christians. Magkaroon po tayo ng mga Kristiyano na ang pag-uugali ay kagaya ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang pinaka-main goal. Tayo po ay lalago sa ating pananampalataya at maging kaugali natin ang ating Panginoong Hesus. Isa sa mga turo ng ating Panginoong Hesus, isa sa mga pinakamahirap ay itong patungkol sa pag-ibig sa ating mga kaaway. Mahirap o hindi? Mahirap. Dahil kaaway mo eh. Tapos, ibigin mo. Di po ba? Pag inibig mo, kaaway mo pa ba siya? Hindi na. Wala na, di ba? Pero ang ating Panginoong Hesus siya ang nagsabi, di ba? Meron siyang sinabi sa Matthew chapter 5, verse 45 to 48. Ganito po ang mababasa natin. Okay? Matthew chapter 5, verse 45 to 48. Pero, para maintindihan po natin mga kapatid, ay iatras na lang natin sa 43. Sabi niya dito, Matthew chapter 5, verse 43. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mga mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo?
Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba kahit ang mga hintel ay gayon din ang ginagawa? Kaya kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kung minsan, mga kapatid, matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong umaattend at sa mga Bible studies, pero kung minsan, di pa rin natin alam kung paano umibig sa ating mga kaaway. Ano ba ang mga dahilan bakit kailangan nating umibig sa ating mga kaaway? What is the reason why do we need to love our enemies? Okay? Bakit kailangan natin ibigin ang ating mga kaaway? Number one, mga kapatid, may sinabi ang ating Ama, may sinabi si Apostol Pablo dito sa Romans chapter 12, verse 20, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, sa Roma chapter 20, verse 20, sabi niya, kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y nauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Dito sinasabi ni Apostol Pablo ang isang rason kung bakit kailangan natin ibigin ang ating mga kaaway. Number one is para daigin natin ang masama. Sabi niya, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Dami ng masama dito sa mundo ito, mga kapatid. Halos lahat ng tao masasama, except yung mga taong tulad natin na kailangan nating gumawa ng mabuti. Kung minsan, nakakalimutan nating gumawa ng mabuti pag gumawa sila ng masama sa atin. Kaya nga ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. In fact, i-kinote niya yung nasa Old Testament. Nasa Proverbs chapter 25 verse 21. Pero isa sa mga rason, mga kapatid, kung bakit kailangan natin ibigin ang ating mga kaaway upang daigin natin ang masama sa mundo nito. Pangalawa, mga kapatid, ay para sundin natin at tuparin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang pag-ibig sa kapwa o pag-ibig sa ating mga kaaway ay isang utos. Utos na nanggagaling sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin itong gawin. Kahit sa pagkakaalam natin ay mahirap gawin, kailangan natin gawin, mga kapatid. Sino ba ang walang kaaway sa atin? Sino ba ang hindi pa nakipag-away sa atin? Halos lahat tayo, di ba? Kung minsan, may basura lang sa bakuran mo, yung basura, kaaway mo na yung kapitbahay mo. Kung minsan, nag-park lang sa harapan ng gate mo, kaaway mo na yun. Diba? Kung minsan yung kaibigan mo umutang sa iyo at hindi niya binayaran, nagiging kaaway mo na. Diba? Kung minsan naichismis lang tayo, naging kaaway na natin sila. Pero ang ating Panginoong Hesus, or ang si Apostol Pedro, sabi niya sa 2 Pedro, Kapitulo 1, sabi niya,
Kalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4. Sabi ni Apostol Pedro, ay ganito mga kapatid. Gayon niya, ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Be partakers of the divine nature. That's why tayo ay mga anak ng Diyos. Dapat lang ipakita natin mga kapatid na mayroon tayong ugali na kakaiba sa iba. Ugali na hindi mo makikita sa mga unbelievers. Sa mga hindi tunay na anak ng Diyos. And what is that mga kapatid? Yung ugali na kakaiba. Yung iniibig natin ang ating mga kaaway. Natural sa mga hindi nananampalataya na pagkaaway nila ay talagang kinapuputan nila. Pagkaaway nila ay hindi nila ginagawan ng mabuti. Pagkaaway nila, ito ay pinapabayaan nila. Minsan pa nga, pinapanalangin nila na may mangyari pang masama sa kanya. Pero pag tayo mga anak ng Diyos, let us partake, sabi niya. Maging kabahagi kayo, sabi niya, sa likas ng Diyos. Maging kabahagi kayo ng, let us have or let us partake of that divine nature. Why? We have already escaped from the corruption that is in the world of sinful desire. Tayo na naging anak ng Diyos, tayo na nahugasan sa ating mga kasalanan. Tayo na ay naligtas. Di ba? Tayo na ay nasa kaharian ng Diyos. Wala na tayo sa kadiliman. Noong hindi pa tayo Kristiyano, nandito tayo sa kadiliman. Nandito tayo sa kaharian ng dyablo. Nasa kadiliman tayo. Ngayon tayo naging anak na ng Diyos. Nasa kaharian na tayo ng kanyang anak. Let us partake of that divine nature. Let us love our enemies. Lastly, na rason kung bakit kailangan nating ibigin ang ating kaaway, sabi niya dito sa Matthew chapter 5, verse 45, to be like our Father in heaven. Kasi sabi niya, narinig nyo na sinabi, bigin mo ang iyong kapwa, kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit. Okay? Ang Ama natin na nasa langit, pinasisikat niya ang kanyang araw, hindi lang sa mga mabubuti, pati rin sa mga masasama. Inuulanan niya sila. Okay? Hindi lang yung mga matuwid, pati rin yung mga di matuwid. Yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung mga atheist, yung mga nagre-rebelde sa kanya, ginamahal pa rin niya. Binibigyan pa rin niya ng mga pagpapala. Binibigyan pa rin niya ng pagkakataon na magbago ang kanilang isip. In fact, kahit tayo mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, we don't deserve His love. But He died for us. Okay? Romans chapter 5 verse 8. Sabi niya dito sa Romans chapter 5 verse 8.
Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, don't deserve His love, we don't deserve His sacrifice. Christ, sabi niya, died for us because He loved us. In fact, dalawa yung pinag-iisipan ko kanina na i-mensahe. Yung loving our enemies or John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but shall have eternal life. God so loved us, even though we are not lovable. Okay. That's why we have to love our enemies, even though they are not lovable, so that we can be also like our Father who is in heaven. So that is the three reasons why we need to love our enemies. To overcome evil with good, to be partakers of the divine nature, and to be like our Father who is in heaven. How? Paano natin mahalin ang ating mga kaaway, mga kapatid? How? Because it's very easy na sabihin natin na mahal ko ang aking kaaway. Pero ang mahirap ay yung action, yung paggawa. Okay? Paano natin ibigin ang ating mga kaaway? Well, number one, sabi niya dito, ay dapat ay i-bless natin sila. Ano yung i-bless natin sila? Ano ang ibig sabihin no? Speak well of them. Okay? Speak well. Ibig sabihin ay wag natin silang siraan. Kahit gaano kasama ang isang tao, mga kapatid, mayroon at mayroong mabuting ugali yan. Mayroon at mayroon tayong makikitang pwedeng sabihin natin na mabuti na kanyang ginagawa. Let us speak well of them, mga kapatid. Sabihin natin, hindi lang yung kanilang mga negative na attitude, kundi ang bigyan natin ng pansin ay yung kanilang mga positive na attitude. There are times, mga kapatid, na sa isang preacher na tulad ko, mga kapatid, alam po na nararamdaman din ng mga ibang preachers na nandito, mga kapatid, na dahil sa iyong pagpipreach, ay may mga nasasaktan. Dahil pag ituturo mo ang salita ng Diyos, ay may mga matitira. Kala ng mga tagapakinig natin, kung sila ay natatamaan, tinitira ako ni Brother Paul. Kung na naman yung nakikita ni Brother Paul. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi po totoo yun. Before na pini-preach namin yung mga pinag-aaralan namin, kami muna ang natatamaan. At sinasabi ng banal na kasulatan na we must preach the whole counsel of God. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo natatamaan, instead na magalit tayo sa preacher, dapat magpasalamat po tayo. Dahil nakukorek ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, pag ito ay ating itinuturo, ay talagang matalim. Sabi niya, di ba? Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi niya, sa Hebrews chapter 4 verse 12,
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At tumatagos daw, hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at utak sa buto. At may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya mga kapatid, pag ang mga ministro, ang mga preacher natin ay talagang ituro yung salita ng Diyos, ay talagang marami sa atin ang matatamaan. And because of that, mga kapatid, marami yung nag-criticize. Ayaw ko si ganito, ayaw ko si ganito. Gusto ko si ganito dahil pag nagmimensahe, puro encouragement, puro pag-ibig, puro kasiyahan, puro kagalakan. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Dahil ang buhay natin, may mga dapat na i-correct. May mga dapat na baguhin. Mahal nila tayo, mga kapatid. Mahal kayo ng ating preacher. Pag ganun, mga kapatid. Dahil kahit ang Panginoong Diyos, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Hebrews chapter 12 verse 5. Kung hindi ka anak, hindi ka niya didisiplinahin. Pero pag mahal mo ang iyong anak, gusto mong ituro sa kanya yung tama. At dahil dito, mga kapatid, kung minsan inaaway ang mga preachers natin. Okay? Inaaway. But, tayo ng mga preachers, mga kapatid, alam na po natin yan. At hindi natin itinuturing na kaaway yung mga nag-criticize sa atin, yung mga nagsasabi ng masama sa atin. Pag nakatalikod tayo, may mga sinasabi silang hindi maganda. Pag nakatalikod, pag nakaharap, nakikiharap sila ng maganda, pero pag nakatalikod, iba yung sinasabi nila. Alam na po natin yon. Bilang mga preacher, mga kapatid, kailangan nating ibigin. Kailangan nating mahalin. Dahil aminin natin o hindi, may kaluluwa ang bawat isa sa atin. At ituloy lang po natin yung ating pagtuturo na may kasamang pag-ibig at pagmamahal. Gayon din po, mga kapatid, sa ating mga kakilala, sa ating mga ating kapwa na kasalamuhan natin, mga kapatid, dapat let us bless them. Let us pray for them. Yan ang isa sa mga pag-ibig natin sa ating mga kaaway. Bless natin sila, speak well of them, huwag natin silang siraan. Kung mayroon man silang ginagawa na masama sa atin, ipanalangin na lang natin sa Diyos. Sumbong na lang natin sa Panginoong Diyos kung ano man yung kanilang ginagawa sa atin. And let us not, huwag natin silang siraan sa ibang tao. Kung mayroon tayong makikitang kanilang maganda, positive na ginagawa, yun na lang ang sabihin natin sa mga ibang tao. That's how we love our enemy. Pangalawa, mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Sabi dito sa Proverbs chapter 25 or Kawikaan chapter 25 verse 20. Ganito po ang mababasa po natin. Verse 21. Okay? Kawikaan chapter 25 verse 21. Kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain. Yung tamang pagkain, baka may lason naman. Yung tamang pagkain. Okay? O sasakit ang kanyang tiyan. Hindi po ganun. Okay? Or magkakaroon siya ng sakit dahil sa pagkain. Hindi. At kung siya ay uhaw, sabi niya, bigyan mo siya ng tubig at
tubig na iinumin. Sa verse 22, sapagkat magbubunton ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy at gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng maglalagay? Parang magbubuntun ka ng ulo niya sa mga baga ng apoy. Marami po ang commentary tungkol po dito. May mga nagsasabi na pag naglagay ka ng baga dito sa kanyang ulo ay napapahiya daw siya. Pero hindi po yun ang ibig sabihin, mga kapatid. May isang commentary din na mas yun ang pinaniniwalaan ko ay during winter time kasi, sa panahon ng sa Bible times, during winter time, ang mga babae ay lumalabas para kumuha ng apoy, or baga, para painitin ang kanilang bahay. And how do we do that? Naglalagay sila ng parang lalagyan nila ng apoy yun yung parang pang nila. So that pagdating nila sa bahay, they will feel comfortable. At sa aking palagay, ito yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Makapaggagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. You're doing good something for your fellow that would give convenience to him or to her. Kaya nga sabi niya, at gagantimpalaan ka ng Panginoon. If siya ay talagang kaaway mo, hindi niya ma-appreciate yun. Diba? Kung talagang kaaway ang turing niya sa'yo, gumawa ka ng mabuti sa kanya, hindi niya na-appreciate. Pero, you're doing that because, number one, you want to do the will of God. Number two, you are already a Christian. And number three, you want to overcome evil with good. Not to win. Para hindi talunin ang iyong kaaway. Ginagawa natin ang pag-ibig sa ating kaaway dahil gusto natin sundin ang utos ng Panginoon. Gusto natin maging tulad natin ang Ama na nasa langit. At gusto natin na daigin ng mabuti ang mga masasama. At ang Diyos na ang maggagantimpala sa atin. Hindi nga ma-appreciate ang ating mga kaaway, pero sabi niya dito, at gagantimpalaan ka ng Panginoon. All the things that we do, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay mayroong kabuluhan sa ating Panginoon Diyos. Let us pray for our kaaway. Yan ang isa sa mga pag-ibig o kung paano natin ibigin ang ating mga kaaway. Pag ipapanalangin natin sila, ang ipapanalangin natin ay yung kanilang kabutihan. Hindi yung ipanalangin natin na mamatay ka na sana, hindi. Hindi po ba? Ipanalangin natin ang ating mga kaaway. At ipanalangin po natin ang kanilang kabutihan. Luke chapter 23, verse 34. Luke chapter 23, verse natin kung paano natin ipanalangin ang ating mga kaaway. Minsan, mga kapatid, si Jesus, sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpapabalumutan upang paghati-hatian ng kanyang damit. Sa mga tao na nagpako sa ating Panginoong Hesus doon sa krus, ano ang panalangin ni Jesus sa kanila? Mapatawarin mo sila.
Sabi niya, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meron tayong kanta, He could have called 10,000 angels. Pero hindi na. Okay? Kundi ang kanyang sinabi ay, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isa sa mga paraan kung paano natin panalangin ang ating mga kaaway, ito nakita ko sa aking sweetheart. May mga umaaway sa kanya dahil sa kanyang negosyo, no? Oo. Nagpatayo na kami year 2000, 2001, mayroong nagsabi, bakit mo ako kinumpetensya? Oh. Nasa isip ko na yan, bakit inunahan mo ako? Sabi niya. Bakit nababasa ba natin yung isip ng ibang tao? Hindi naman natin nababasa, di ba? Oh. So hindi totoo 'yon, yung kanyang akusasyon. So 1 year after na nakapagpatayo ng shop si sweetheart ko, nagtayo din ng kanyang shop, malapit lang. Pero ano yung pinapanalangin ng aking sweetheart? Palagi niyang ipinapanalangin na mayroon din sana silang mga customer. Na kung kukita ako, sabi niya, mas kikita rin sana sila. Hindi niya ipinapanalangin na malugi sana, mabankrupt sana. Hindi. Ang ipinapanalangin niya ay lumago yung business niya at yung business nung umaaway sa kanya. I think that's the way how we should love our enemies. Okay? Kung paano natin mahalin ang ating mga kaaway. Lastly, mga kapatid, ay dapat mahalin natin ang ating mga kaaway. Paano? Agape love. Okay? Ito yung pag-ibig na tunay. Pag-ibig na hindi naghahanap ng kondisyon. Pag-ibig na hindi naghahanap ng gantimpala. Sabi niya dito, ang pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi nagtatala. Yung mga iba, nagtatala sila eh. Ilang kwan na yan? Ilang ang ginawa mo ng masama sa akin. Sabi niya, tinatala nila, no? Pero pag-ibig, sabi niya, hindi nagtatala ng pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging ang propesiya ay matatapos, maging ang wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Sabi niya. Okay. Subalit, sabi niya, dito sa pinaka-last na kanya, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ganito po yung dapat natin na pagmamahal sa ating kapwa, sa ating kaaway. Okay? Yung totoong pag-ibig. Yung hindi naghahanap ng kondisyon. It is an unconditional love. So, sa hapong ito mga kapatid, very simple lang yung mensahe natin. May utos ang ating Panginoon, ibigin natin ang ating mga kaaway.
nalaman natin yung rason kung bakit natin kailangan ibigin ang ating mga kaaway. At nalaman din natin yung mga paraan para ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating mga kaaway. At bilang pangwakas na bersikulo, mga kapatid, basahin natin ang Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. At ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos na inibig niya tayo kahit makasalanan tayo, kahit tayo'y kaaway. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig, sabi niya, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amor. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayo yung nagpapaganda sa bulok na sanglibutan na ito. Tayo yung nagbibigay ng samyo na masarap na amoy sa masamang sanlibutan na ito. Sana gawin natin ang ating makakaya para maibig po natin ang ating mga tao. Maraming salamat at magandang hapon po sa atin.